kailanman hindi magbabago. Hindi magbabago. Ang sinisigaw nitong aking puso. Teka lang! Sa banyo yung tao eh! Hoy! Sino ba to? Hoy! Ito na! Ikaw lang pala eh. Bakit ka ba kasi nagkakandado ng pinto? Alam mo naman nasa labas pa ako. Akala mo naman pamamahay mo to. Ang sabi mo? Bakit ka ba kasi nandito? Anong habol mo sa asawa ko? Nakakalimutan mo yata ako ang tunay na asawa. Kabit ka lang. Nung iniwan mo si George, tinanggal mo na ang karapatan mo bilang asawa niya. Dahil ako na yon. Nagmamahalan kami, pinakasalan niya ako, may mga anak kami. Hoy! Lahat ng sinabi mo, meron din ako niyan. Kasal, anak sa lalaking pareho nating mahal. Ang kaibahan lang natin, ako ang first love ni George. Ako ang una niyang pinakasalan at ako lang ang pinakasalan niya sa loob ng simbahan. Kaya may karapatan ako sa pamamahay na to. Hindi ako aalis! Na ganun? Hindi ka aalis? Oo! Madalas nating nababalita ng mga away ng dalawang babae dahil sa iisang lalaki na pareho nilang mahal. Nauuwi ito sa walang humpay na sagutan at sakitan hanggat hindi pinipili ng lalaki kung sino talaga sa kanilang dalawa ang totoo niyang mahal. Pero nakarinig na ba kayo ng sitwasyon kung saan si Mister ay may kinakasamang dalawang babae sa iisang bubong? Araw-gabi sila ay magkasalo. Ang tanong ko sa ating mga kababaihan dyan, kayo ba ay makakapayag na may iba pang babaeng kasiping ang inyong mister sa sarili ninyong pamamahay? Yan po ang nakakakiliti, ngunit seryoso at napapanahong paksa na ating tatalakayin ngayong gabi dito sa aming episode na pinamagatang Magkasalo sa Pugad, The George and Francia Ramillo Story. Taong 1995 na magkakilala at mabilis na nagkaibigan sina George at Francia. Sa construction noon nagtatrabaho si George, nangyayain niya si Francia na magsama sila sa iisang bubong. Pinangalanan nilang Bong at Pia ang dalawa nilang mga anak. Pagkalipas na ilang taon, laking tuwa ni Francia nang sa wakas ay natupad na ang kanyang matagal nang pinagdarasam na siya ay pakasalan ni George. Isinasaad sa Ephesians chapter 5 verses 22 to 23. Wives, submit yourselves to your own husbands, as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church. Ang ibig sabihin niyan, kayong mga misis, dapat lagi ninyong sundin ang inyong mister. Pero kayo naman, mga mister, huwag niyong aabusuhin ang inyong mga asawa, ha? Huwag ninyo silang sasaktan. Oh, anak niyo na ba, mga yan? Opo, Father. Aba, nauna pa ang deposit at interest bago ang kasal. Hay, ang panahon nga naman ngayon, iba na rin ang moralidad kumpara sa sinaunang panahon.
Tan, tan, tanan! Tan, tan, tanan! Mabuhay ang bagong kasal! Yes! Kayo talaga Nanay at tatay! puro kayo kalokohan. Mga bata, dito muna kayo sa sala matutulog ha. Mag-honeymoon lang si nanay at tatay sa kwarto. Tay, ano yung honeymoon? Basta, maagang tulog niyo dapat ha. Huwag niyo kaming guluhin sa kwarto. Ikaw naman, tapos na kaya yung honeymoon natin. Tignan mo, dalawa-dalawa ebidensya. Isa pa naman, isa pa. Ah, sige na, pasok na kayo! Sige na, sige na! O, kita mo? Kita mo? Tara, digin sa... Oo, sasara ko na. Sasara ko na, oy. Kanina may nakita akong babae. Hindi kaya si ano yun? Ayan ka na naman eh. Di ba sinabi ko na sa'yo, wala na si Oli. Sumama na siya dun sa Sikyo bago pa tayo magkakilala. Tapos yung dalawang anak namin, iniwan at inabandonan yun sa tatay niya matapobre. Eh, anak mo na rin naman yung mga yun, di ba? Hindi pati ikaw, inabandon naman na rin sila. Kawawa naman. Yan ba gusto mo mangyari? Dito natin sila patuloyin? Ayan, parang nagsisikan lang tayo para sa sardinas dito. Tsaka isa pa yung kinikita ko sa talyan, hindi na nga sapat para sa atin eh. Isa pa, pihado ako. Alam kong hindi ipapahiram sa akin ang binuo ko yung dalawang bata na yun. Kasi alam naman na kasal na tayo at may pamilya na tayo eh. Pero di ba kinasal kayo sa Pangasinan noon? Paano kung maghabol siya? Paano kung... Ay, shh. Alam mo, ang dami mong tanong. Basta ang mahalaga, mahal kita. Pinakasalang kita. Tayong dalawa magsasama hanggang sa wakas. Mag-iingat sa eskwelahan, ha? Magpapakabait at huwag mga away. Okay? Naintindihan? Oh, George, yung kape mo, oh. Salamat. Dadalan ba kita ng tanghalian sa talyer? Hindi na. Marami namang karinderiya dun eh. Eh, syempre, iba pa rin kapag kaluto ko ang paborito mong kare-kare. Oo. Ayan. O, sige na, kiss na, kiss na. Parang... Kapakabait, ha? Ikaw mag-iingat ka ha. Ikaw na mag-isa dito. Ingat. Tay, bili tayo balloons! Sige, sige. Mag-ingat. Huwag tatakbo. Sana lagi tayong ganito, no? Wala na akong mahihiling pa. Naalala mo ba dito tayo nagkakilala nun? Maumuulan pa nga nun dun sa may kalsada dun. Tapos, gusto kitang ihatid pero ayaw ka pa. Eh, syempre naman may nobyo na ako nun. Tay, ito rin sa akin. Sige. Magkano yan? Pink! Favorite color mo, pink. Nobyo mong ano? Ano? Nakaw kaya pinatalsik sa trabaho. Hoy, ikaw kaya nagsumbong nun? Siyempre, parang wala na akong kaawa sa pagmamahal mo. Kita mo sa akin ka rin babagsak. Para-paraan lang yan. Ganyan, Oo. ha? Eh, paano naman kasi ang lakas mo mambola? O yan, pati yung statwa na yan, mapapagalaw mo kung makukumbinsi mo. Tara, tara na! Halika na. Siya? Mabuhay ang bagong kasal! Okay lang ba darating si Mister? Ay, naku, yun na nga ba ibabalita ko sa'yo. Si kumpare, hindi makakauwi galing Dubai. Bakit? Kaya kung maaari, dahil sa matinding pangangailangan, pahiram muna sa pare. Ay, hindi pa pwede. Hindi pwede. At saka tingnan mo may mga bata. At ikaw kagagaling lang natin sa simbahan, ganyan na kagad iniisip mo. Bigyan ko lang ng fishball. Gusto mo? Ikaw talaga mga style mo, ah. Pero konti lang ibili mo ha.
Buong-buo ang kasiyahan noon ni Francia sa piling ni George. Ang buong akala niya ay wala nang katapusan ang kaligayahan nilang mag-iina hanggang sa... Hoy, Salamat. Mare, kailan mo ba susundan yung si Bong at saka si Pia, ha? Naku, hindi na siguro. Oh, bakit? Hirap-hirap magpalaki ng anak. Oh. At ang mahal. Ay, naku, sinabi Kaya mo. masaya na ako dun sa dalawa kong anak. Siya. Siyempre, kay George. Ay, kwento mo. Oh, ang laki ng pinagbago na simula nung ikasal kami. Weh. Oo, sabi niya sa akin, ako lang daw ang babae sa buhay niya. Mamay ka sa asawa mo! Hindi ka natatanggapin nun! Ako walang yawa talaga! Iniwan ko yung asawa ko sa mga anak ko para sa'yo. Walang yawa! Hindi ko kasalanan yun, tanga! Baka talaga ako! Nagpakatagal ako saan nagpapaliwa ako sa'yo! Ano ka talaga? Tigilan! Ikaw ang sumira ng buhay mo! Baka nakakalimutan mong losang ka na at walang magtataga sa'yo. Kaya sa akin pa rin ang bagsak mo! Umuwi ka na kung di mas masahol pa dyan ang matitikman mo! Ay! Hayop! Ay! Kawawa naman yung babae. Sino ba yun? Ngayon ko lang nakita na bumukha nun eh. Ito na ang juice! Yay! Ano na? Kaya na pa kayo kain ng kain dyan, ah. Hindi, oh. Oh, inasahan ka bang bisita? Wala naman. Wala yan. George. Anong ginagawa mo dito? Mahal, sino yan? Siya ba? Sanay lang, ha? Ikaw yung babae kanina sa palengke, ah. Ako si Francia. Asawa ni George. Pwede bang dito muna ako matulog? Wala na ako ibang mapuntahan. Para niyo ng awa. Pasensya na kayo, ah. Hindi naman ako mang-istorbo, eh. Hindi rin ako magtatagal. Tumitsyempo lang ako, uwi din ako sa Pangasinan. Para ano? Para magpabugbog ito sa walang yaman, tatay? Hindi na. Dito ka na muna tumuloy. Baka naman nasundan ka ng security guard na yun, ha? Baka naman mamaya, pamilya ko gulo yung si Raulong yun. Eh, takot yun sa'yo eh. George, samahan mo naman ako. Kunin natin yung mga anak natin. Sorry. Pangatang ako. Pinagsisisihan ko lahat ng ginawa ko. Pinagsisisihan kong iniwan kita at ng mga anak natin, George. Pinagsisisihan ko. Kailan daw? Hindi ko alam. Basta pagbigyan na lang natin. Nakakaawa rin naman eh. Baka kung anong gawin pa sa kanya ng si Kyung yun. Tsaka may pinagsamahan din naman kami ni Oli. Tsaka yung mga anak namin, kawawa rin. Selos ka, no? Hindi ako nagsiselos. Alam ko naman na ako pa rin ang mahal mo eh. Mahal mo ko, di ba?
Kaya mo nga ako pinakasalan eh. Diba? Siyempre naman. Pero intindihin mo na lang siya, ha? Francia, kung di mo kayang gawin para sa kanya, gawin mo na lang para sa akin. Oh, Saan kayo pupunta? Uy, Francia, hiramin ko muna tong asawa mo, ah. Magiinuman lang kami. Alam mo na, ating gawin. Pwede naman dito, bumili nga ako ng Ay, wag na. Baka marinig mo pa yung mga bagay-bagay, di ba? Huwag ka mag-alala, uuwi ko naman ng desenteng oras yung asawa mo. Alam naman nating lahat, di ba? Asawa mo lang hindi desente dito. Totoo naman, ah. Ito talaga. Kunwari ka pa eh. Francia. Hayaan mo na yun, ha? Minsan lang naman to, eh. Pagbigyan na natin, ha? Pagbigyan mo na ako, ha? Hoy! Halika na! Kanina pa ako nakatanga dun sa labas. Halika na! Anong oras kayo uuwi? Huwag mo na siguro kami hintayin. Mukhang mahaba pang usapan to, eh. Mahaba talaga. Kasing haba nito. Oy! Ano ka ba? Halika na kasi. Huli na kami, ha? Halika na. Halika na! Bye! Ayun pa sinasabi. Inom yan, ah. Kalokohan. Nauna na ako. Pero sabihin ko sa'yo, kung di dahil sa'yo, matahal ko nang napatay ang mata pobre mong tatay sa mga edong. Eh bakit pobre ka naman talaga noon? Hanggang ngayon naman. Hoy, hindi totoo yan, ha? Hindi totoo yan. Alam mo ba, gusto kong bumalik ng Pangasinan para sampal ko sa pagmumukha ng tatay mo yung pera ko. Nakabili pa ako ng truck at saka 2 tricycle. Nabalita ko naman, napatalo mo lahat. Pinagbebenta mo dahil kakasabong mo. Ba yan? Oh, hindi totoo yan, ha? Totoo. Hindi totoo yan, ha? Oo. Makinig ka. Totoo. Ikaw, tsaka ako, tayo talagang bagay. Naku, lintik ang panliligaw mo sa akin noon. Hindi ko nakakalimutan. Wala akong lusot. Pero ako ang first love mo, di ba? At ang first love, hindi namamatayan. Sige. Ay. Sinabi ko kasi sa'yo. Kulit mo eh. Kanina ko pag gusto mo Uy! Oh, ingat ka, bakit? ingat. Masarap. Ingat ka, oh. Ay, aray. Aray! Ah, Ay, bigat mo ah. Ano ba? oh. Ay, gising pa ang ilaw ng tahanan. Sige. Ka na. Sige na. Ka na. Sa bahay na ba tayo? Oy! Oh! Hindi. Oh, kaya ko. Sige. Sa akin, sumbala sa Sige na, akin. matulog ka na. First love ko. Matulog. Tanda mo, babagsak ka din sa akin. Babagsak ka din sa akin. Ran.
yung bisita niyo dito? Kain na muna kayo. Teka. Oo nga po, hindi nga po ako nakapanood ng TV. Tapos po, kagabi ang ingay-ingay niya, nakakainis. O yung mga anak mo, nagtatanong na ako hanggang kailan ang bisita mo dito. Bakit? Nagsiselos ka? Hindi ako nagsiselos. Naaasiwa ako. Paano ba naman yung mga kapitbahay nagbubulungan kapag dumadaan kami ng mga anak mo? Hindi, hayaan mo sila. Mas importante tayong dalawa nagkakaintindi tayo sa pamamahay na to. Saka may mga anak din ako sa kanya eh. Ano po, Tay? Wala. Sige na, kumain na kayo. Baka mahuli pa kayo sa klase niyo. Sige na. Oh. Pag 2,000 lang to, nasan yung kalahati? Pinihiram ko muna si Oli para meron siyang pang abroad. Para meron siyang mukhang iharap sa tatay niya sa mga anak niya. George naman, sa amin na nga lang ng mga anak mo, kulang yung sweldo mo. Makikihati pa siya. Alam mo nun, para mas mabilis siya makapag-abroad. Para makaalis siya kagad dito. Yan, sige na. Ha? Kain lang kayo, ha? Mauna na ako, ha? Sige na, kumain na kayo. Oy, Francia, pasabay nga. Bawi. Parang nasukahan ko yata yan eh. O baka siging. Sinong game? Ay! Pasensya. Si Ging, si George yun. Yun ang tawag ko sa kanya noon nung kami pa. Alam mo, ako lang nakakatawag sa kanya. Uy! Hello! Uy! No! Hindi ako bingi. Alam mo kasi, kapag may kausap ka, dapat hinaharap mo. Harapin mo ako. Yan. Maganda. Uy, kayo ba ni George? Nagiinuman? Naku. Yan ang pagkakamali mo. Maniwala ka sa akin. Gawin mo yon. Mas mahuhulog ang loob nun sa'yo. Hindi ko kailangan makipag-inuman sa asawa ko. Ano naman eh, bubulong-bulong ka na naman sa sarili mo eh. Ano ba, nababastos ka ba talaga? Napipiko na ako sa'yo ha. Konti na lang. Tsaka na nga. Kamusta na? Ayun, asan yung gwapo kong pamahal? Asan yung gwapo kong inaanak yung Engkis ang ninang. Ay, ano nangyari sa'yo, Francia? Bakit ganyan na itsura mo? Ikaw, Mars, ang sama-sama nga pala ng loob ko sa'yo. Ako harap-harapan, hiniram ko yung asawa mo. Pero ikaw, hindi. Next level. Tinira mo pa yung kabet doon sa pamamahay mo. Nakakaloka. Ano yun? Pader lang yung pagitan. Tapos, paano yun? Time sharing kayo o salitan? Kung talaga yung bibig mo, puro kabastusan ang lumalabas. Francia, hoy, makinig ka ha. Sino pa ba magsasabi sa'yo kung hindi ako? Eh, alam mo naman sa palengke, di ba? Mas mabilis pa yung delivery ng chismis kesa delivery ng gulay. Laga mo naman yung sarili mo. Tingnan mo yung itsura mo. Para magkakasakit ka na laspag. Tingnan mo, ang payat-payat mo. Ha?
bang feeling mo ng ganun? Dalawa yung asawa mo Ay, doon. napakahirap po. Bakit? Dahil mahal ko sila pareho. Ayaw kong... Ano? Mahal mo dalawa? Hindi ko po talaga kayang mamili sa dalawa. Pero ano na yung sukdulan, no, na nangyari, na sumuko ka na, ayaw mo na talaga, handa ka na, iwanan mo na si George, bayaan mo na silang dalawa. Minsan, ano ko yun, na aalis kami. Oh. Kaso yung mga anak ko, saan kami? Watak-watak ang abuti ng pamilya ko. Ayaw ko magkaganon. Hoy, sing ka na pala? Kakape ka rin pala sa umaga? Hindi, para kay George to. Ay, wag na! Ako na! Alam mo, memoryado ko pa rin yung paboritong timpla ni George. Kalahating kape, kalahating gatas, matamis na matamis. Kasing tamis ng ano niya. Morning. Good morning! Nagtimpla kita ng kape, oh. Salamat. Kasing isa mong asawa, eh. Ng oras na nagigising. Bakit? Hindi ka nakatulog? Hindi eh. May narinig kasi akong ingay sa labas. Eh, basta ako. Napakasarap ng tulog ko kagabi. Kita ko nga. Sabay pa nga kayo naghihilik eh. Magkatunog, pero bago yun, nagising ako. Sumilip ako sa labas. Pagtingin ko, may dalawang asong ulo na nag-aano. Hindi niyo ba narinig? Ano ba, Francia? Hayaan mo na nga. Mali mo mag-asawa yung mga aso. Kung sabihin pati aso, pagsisilosan mo, tumigil ka na. Tigilan nyo na yung parinigan nyo, ha? Masisira lang mga araw natin. Sobrang lakas nga ng ingay ng dalawang asong ulol. Pati mga bata nagising. Pauline, sarap nitong kape mo, ah. Namiss ko to. Talaga? Sarap. Ano yung mga asawa mo? Tingnan pa ng ayos. Ano wala na nga eh. Eh, bakit ka pumapayag? Ikaw ang asawa! Nay, si Oli ho ang unang asawa. Eh kaya lang naman sila nagkahiwalay ni George dahil sumama sa ibang lalaki ang bruha na yan. May mga anak na sila. Malalaki na. O ano ngayon? Kahit siya pang nauna, wala siyang karapatan na agawin ang asawa mo. Ikaw ang may karapatan dahil ikaw ang kinakasama niya ngayon. Ito nga ba, Nay? Eh, si Oli nga ang unang asawa, di ba? At kung talaga nagpakasal sila noon sa Pangasinan, baliwala yung kasal namin ni George. Ay nako, hiwalayan mo na nga yung asawa mong yan. Hindi ko kaya. Paano yung mga anak namin? Hindi ko kaya buhayin kapag wala si George. Kaya naglipa na ang mga lalaking katulad ni George dahil sa mga martir at tangang katulad mo. Ay nako anak, harapin mo yung asawa mo ha. Kausapin mo siya. At kung talagang ayaw mo siyang iwanan, ipaglaban mo ang asawa mo. Sarap! Ang sarap dyan. Walang Ano? lasa. Sarap na! Ano? Uy! May lamang bibig ko. Francia! Ano meron? Mahal, ano yung dala mo? Pahingi nga, baka mas masarap yan kaysa dito sa luto ng press lab ko eh. Kanina mo pa kinakain to eh. Napip- Sarap na sarap ka eh. Aminin mo. Napipilit. Sarap na sarap ka. Napipili. Oh, parang bata. Wala talagang lasa. Sabihin mo sa akin. Napipilitan. Loko-loko! Teka lang! Sa banyo yung tao!
yung nagkakandado ng pinto. Alam mo naman nasa labas pa ako. Akala mo naman pamamahay mo to. Ang sabi mo? Bakit ka ba kasi nandito? Anong habol mo sa asawa ko? Nakakalimutan mo yata ako ang tunay na asawa. Kabit ka lang. Nung iniwan mo si George, tinanggal mo ng karapatan mo bilang asawa niya. Dahil ako na yon. Nagmamahalan kami, pinakasalan niya ako. May mga anak kami. Hoy! Lahat ng sinabi mo, meron din ako niyan. Kasal, anak sa lalaking pareho nating mahal. Ang kaibahan lang natin, ako ang first love ni George. Ako ang una niyang pinakasalan at ako lang ang pinakasalan niya sa loob ng simbahan. Kaya may karapatan ako sa pamamahay na to. Hindi ako alis! Na ganun? Hindi ka alis? Oo! Ano? Sabihin ka pa? May sasabihin ka pa? Dami mong sinasabi! Hoy. Hindi mo umiinom ah. Bakit? Si Oli lang ba ang may karapatan na makipag-inuman sa'yo? Kung kaya niya, kaya ko rin. Hindi mo dapat pinagsisulusan yun. Ano ka ba? George, inaagaw niyo sa amin ng mga anak mo ang oras at atensyon mo. Tapos sa gabi, Ano ka ba? Ginagantihan ko lang yun. Pagkatapos ako ipagpalit sa secure na yun, ano sa tingin mo? Ganun niya ako kabilis mababawi at makukuha sa'yo? Lintik lang walang ganti. ibig sabihin ginagandahan mo lang siya. Oo naman. Oh, baka naman ipagmayabang mo pa sa kanya yan, ha? Huwag mag-alala. Aalis na rin niya si Oli dito. Ikaw naman talaga mahal ko, eh. Gabi, pag-usapan nga natin ang options ng babae sa ilalim ng batas kapag ka siya ay nasa relasyong mag-asawa sila na, alam mo na nahuhuli na niya na may chika bebs. Maaring sa ilalim ng batas,
pwede siyang magkaso ng legal separation. Ang marital infidelity o pangangaliwa ay isang ground din para mag-file ng isang kaso sa ilalim ng Anti-Violence Against Women. Annulment. Paano naman yun? Well, yung annulment kasi iba yun. Merong talagang causes para mapawalang visa. Ito yung pagkinasal ka between 18 and 21 nang walang pahintulot ng mga magulang. Ito kung siraulo pala, as in insane, ang asawa mo at nalaman mo na lang pagkatapos. Ito yung shotgun wedding, na puwersa ka lang palang umoo, or siguro kung yung tinatawag na nating psychological incapacity, declaration of nullity, pero napakahirap nito. Kailangan mong pakita nang lumalaki yung asawa mo, merong mga bagay-bagay na nangyari sa buhay niya kung bakit ganun siya. Hirap Kaya talaga. napakahalaga pala na talagang piliin mo. Piliin. Kung sino ang gusto mong kasamahin habang... Magba-background check. Baka nga kasal na sa iba. Mag-BI, ano? Oy! Hi! Halika na, umuwi na tayo. Hoy! Bumalik kayo dito. Ako ang mag-uuwi sa inyo. Kasi yung tatay nyo, inutusan yung nanay nyo. Halika na, umuwi na tayo. Ayaw po namin sa'yo, hindi ka po namin nanay. Alam nyo, nagmamagandang loob lang ako. Talagang ayaw namin sa'yo. Bakit po ba kayo pilit ang pilit sumiksik sa pamilya namin? Hindi naman namin kayo kaano-ano. Hoy, eto tandaan nyo Ako ang unang asawa ng tatay nyo. Meron din kami mga anak. Mas matatanda sa inyo. Yun naman pala eh. Bakit di kayo dun bumalik sa mga anak nyo? Ang sabi ng nanay, matagal mo na raw iniwan ng tatay. Pati mga anak mo iniwan mo. Ano pong klaseng nanay ka kung ganun? Magkano ba itong talong mo? Isang talesan po. Ito. Raulo ka, huwag mo akong dayain ganyan lang, 3-3. 20 kung gusto mo. Ito naman. Alam mo, espesyal kasing araw ngayon. Tanong mo ako kung bakit. Special, bakit? Oo, birthday ng asawa ko. Paglulutuan ko siya ng kare-kare. Si George! Birthday. Oo. Asawa. Yes, kare-kare. Sumusobra ka na! Ay! Ang kapal talaga ng pagmumukha mo! Mare. Kahit kailan, wala kang karapatan magnanay-nanayan sa mga anak ko! Parang gaga to, gaga. Nagmamagandang loob na nga lang, luluto na nga. Kahit kailan, walang maganda dyan sa loob mo! Gusto mo ng anak? Huh? Puntahan mo yung mga sarili mong anak dun sa tatay mo! Hindi ka na nakontento? Inaagaw mo ni sarili kong asawa, pati pa mga anak ko, inaagaw mo rin! Ito ang isaksak mo sa kukoting maluwag ang servilyo. Wala kang karapatan sa anak ko. At matagal ka nang walang karapatan kay George! Hoy! Ang kapal ng mukha mo! Kahit saang korte tayo pumunta, wala kang karapatan! Hindi ka mananalo! Ako ang original na asawa! Una! Alam mo ba yung una? Ikaw, pangalawa ka lang! Kabit! Kabit yan eh! Ay! Mare! Mare! Sandali! Sandali! Ay! Sandali! Kamalandi ka! Sandali! Sandali na saan pupunta? Ay! Mare! Tulungan! Ay! Napili ako! Tama na! Gulay ko! Teka muna! Gulay ko! Gulay ko! Sandali lang! Sandali! Ay! Walang araw! Ikaw, mas masahol ka pa sa kabit! Ha? Para kang asong ulol na naglalawas sa mga lalaking may iba na! Akala mo ba mahal ka ni George, ha? Ginagamit ka lang ni George para makaganti siya sa'yo. Pinapakasakay ka lang niya para umasa ka na magkakabalikan kayo. Pero sa huli, ako pa rin ang pipiliin niya. Ano akala mo? Pagkatapos mo siyang iwan para sa CQ na yon, babalik ka pa niya? Ha? Magsasama pa kayo ng maayos? O ngayon, may salita ka sa ating dalawa. Sino? Sino? Ah! Hayop! Pabala dyan na. Nasaan yung mga bata? Hinatid ko muna sa lola nila. May isang tao kasi rito, kapal ng muka.
Hindi na lang umuwi sa kanila para mag-alaga ng sarili niyang anak. Ano na naman kagulo to, Ali? Paniwala ka na sa sinungaling na yan. Ano na nga pala nangyari sa pag-a-apply mo sa Kuwait? Binigay ko sa yung kalahati ng sweldo ko para ibigay mo sa mga anak natin para sa pag-a-apply mo. Una, kayo na. Sikaso ko na. Ay, salamat naman. Tinablan din ng hiya. Makakaalis din ng pilit na sumisiksik sa pamilya ng may pamilya. Francia, pwede ba tama na? Hindi na ako nire-respeto ah. Pareho ko kayong asawa. Pareho ko kayong pinagbibigyan. Ako dapat inasikaso nyo. Hindi nag-iiskandalo kayo sa palengke. Kaya! Talaga? Nakakahiya? Ikaw ang punot dulo nito, George. Pareho mo kaming ginawang asawa. Pareho mo kaming ginawang alila. Pareho mong hindi nirespeto ang pagiging ina namin ng mga anak mo. Ikaw ang nakakahiya! Nakain ko tayo ng ganitong klase ng kababuyan. Ano gusto mong mangyari ngayon, ha? Ano, nagtatapak-tapangan ka na? Ano gusto mo? Umalis ako? Iwanan ko kayo ng mga anak mo? Bumalik ka dyan. Bumalik ka dyan! Natanggap na ako sa interview ko sa ahensya. Hahanapan na lang daw nila ako ng employer sa Kuwait para maging cook. Pero kailangan ko pang kumpletuhin yung mga papeles eh. Buti naman kung ganun. Tutuloy ka na pala. Pero sana magawa mo munang dumaan sa mga anak natin bago ako umalis, ha? Ay, yun naman talaga bala ko eh. Kasi kailangan ko din nung yung marriage certificate. Di ba sabi mo wala kang kopya nun? Hindi ko nga nakita yung kahit kailan eh. Tinago siguro ng tatay mo sa akin. Alam mo naman ayaw na ayaw sa akin ng tatay mo para sa'yo, di ba? Sasamahan mo ba ako umuwi sa Pangasinan? Tsaka na siguro. Hindi ko pa kayang harapin yung tatay mo eh. Totoo ba yung sabi ni Francia? Na pinapaasa mo lang ako para makaganti dahil sa pag-iwan ko sa'yo? Hindi mo ako mahal? Kahit konti? Kahit konting-konti? Sagutin mo ako. Noon lamang napagtanto ni Oli na wala na talagang natitirang pagmamahal si George sa kanya. Kagaya ng kanilang napag-usapan, umuwi si Oli sa kanilang probinsya sa Pangasinan para hanapin ang kanilang marriage certificate at para haraping muli ang kanilang mga anak at ang kanyang amang si Edo. Mga anak ko. Ang lalaki na pala ng mga anak ko. Ang tagal kong nawala. Nagkandaligaw-ligaw kasi ang nanay eh. Ang dami kong nagawang mali sa buhay ko. Pero andito na ang nanay. Andito na ako. Sana mapatawad niyo ako. Kami ng tatay niyo. Babawi ako. Babawi ako sa inyo.
Tulog na ho ang mga bata, tay. Grabe. Sobra ho ako nasabik sa kanila. Bakit ngayon mo lang pinuntahan ng mga anak mo? Akala mo ba wala akong balita dito? Hindi ka na nahiya. Nakipagsiksikan ka pa sa dalawang yun. Samantalang ang mga anak mo, iniwan mo dito. Pinabayaan mo. Pinabayaan yung pareho. Tay, ayoko na hong makipag-away sa inyo. Pwede ho ba? Tigilan na natin utong sumbatan. Kaya nga ako andito eh. Magbabagong buhay na ho ako. Mag-iibang bansa na ho ako para sa mga anak ko. Kaya nga rin ho ako pumunta dito eh. Dahil kailangan ko po yung marriage certificate namin. Anong marriage certificate? Sa kasal ho namin ni George. Saan ho ba nakarehistro yun, tay? Anong rehistro? Hindi namin pinarehistro ang kasal nyo ng hayop na yun. Minor de edad ka pa nun. Kaya hindi namin pinirma ng nanay mo ang certificate. Kaya ang kasal ninyo sa simbahan, walang bisa. At sa mata ng batas, kahit kailan, hindi kayo ikinasal ni George. Ano nangyari sa atin? Ano nangyari sa'yo? Hindi ko alam kung bakit tayo umabot sa ganito. Patawarin mo ako. Nadala lang ako ng kagustuhan kong makaganti kay Oli. Hindi ko naisip na mahigit pala nasasaktan. Ikaw at ang mga anak natin. Dati takot ako na baka iwan mo ako. Na baka piliin mo si Oli. Hindi ko alam kung paano kami ng mga anak mo kung wala ka. Ang sabi ng pare, dapat magsilbi, sumunod sa asawa. Pero hindi niya sinabi na babuyin yung mga lalaki ang mga asawa ninyo. Tama ang nanay. Kung hindi mo ko kayang respetuhin bilang asawa mo, o bilang ina ng mga anak mo, o bilang isang babae, ako na mismo ang aalis. Ako na mismo ang iiwan sa'yo. Nay, saan po tayo titira? Doon na muna tayo sa mga lola niya. Huwag ka na. Anong ginagawa mo dito? Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Muntik ako na nasira yung pamilya mo. Dahil sa kagagahan ko. Dahil sa kapalpakan ng buhay ko. Huwag mong hayaan na sirain ko ang nasimulan niyo ng mag-asawa. Patawarin mo ako. Oli, ayoko na. Sawang-sawa na ako. Pagod na ako. Ayoko na maging pangalawang asawa. Ayoko na maging kabit. Hindi totoo. Hindi totoo ang kasal namin ni George. Hindi kami nakarehistro. Ikaw ang tunay na asawa. Ikaw lang ang may karapatan na maging asawa. Huwag isusuko yan.
alang-alang sa mga anak mo. Kalimutan mo na lahat ng araw na dumating ako sa buhay niyo. Patawarin mo ako. Aalis na ako para matahimik na ako. Patawarin mo ako. Aalis na ako sa Makalawa. Para sa mga anak natin. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko na kayo istorbohin, tsaka hindi ko na kayo kukuluhin. Alam mo, ang laki ng kakasala ko sa'yo. Ang laki ng pagkukulang ko sa inyo ng mga bata. Pero Francia, mahal kita. Kayo ng mga anak ko. Hanggang sa huling hininga ko, wala akong ibang gagawin kundi patunayan yun sa'yo. Patawarin mo ako. Sa damdamin mo, ikaw sa damdamin mo, magtapat ka, ayan si George. Ano ang damdamin mo? Ito ba'y tinitiis mo lang talaga? Ikaw ba'y nahihirapan na? Ikaw ba'y talaga mag-give up na? Parang... Hindi naman po. Hindi naman. Wala, hindi po naisip na gano'n. Ay, hindi mo naisip. Talagang mahal na mahal mo pa rin siya. Pag bumalik siya, kumatok sa inyo, hindi mo siya papapasukin. Hindi na po. Sa totoo lang. Mahirap po eh. Kaya Babalik nga. na po siya eh. Ha? Babalik siya sa magkagulo na naman po kami. Hindi mo na siya, hindi ka napapayag. Hindi na. Kung sabihin sa'yo na naman ni George, ako ayaw mong papasukin si Oli, alis ako. Oo, okay lang po. Okay na. Payag ka ng silang dalawang magsama, ayaw mo na. O yan, George, ha? May warning ka na dyan, George. Sa kanya, pwede ka naman sumama sa kanya eh. Para wag lang dito sa bahay na. Ayun, malinaw. Salamat sa inyong dalawa, ha? George, Francia, maraming salamat sa inyo. Salamat din po, Ma'am Mel. Ang kasal ay isang sagradong sakramento. Dito nanunumpa ang isang lalaki at isang babae ng panghabang buhay na pagmamahalang walang hanggan at walang mga kondisyon, ika nga, sa hirap at sa ginhawa. Pero hindi naman ito nangangahulugan na si Mrs. ay dapat magtiis na lamang kapag siya ay niloloko na ng kanyang mister. At hindi rin ito nangangahulugan na malaya si mister na lumabag sa mga batas ng simbahan at ng ating pamahalaan. Dahil ang mga babae, siya man ay ating asawa, ina o kapatid, dapat lagi natin siyang respetuhin at mahalin. Ako po si Mel Tiangco na muling nagpapasalamat sa inyong patuloy at patindi ng patinding pagtutok sa aming programa kung saan pawang mga totoong kwento lamang po ang aming isinasadula. Ngayon, bukas at magpakailanman.